Nako, tila sinoplak, kinontra po na Malacanang itong naunang pagyayabang ni Ombudsman Boying Rimulya na kanya na pong isa sa publiko ang lahat po ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Network ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Ngayon ay itong SALN ni Pangulong Marcos Jr. at iba pang mga miyembro ng gabinete ay hindi raw po isa sa publiko ng Malacanang dahil sa pwede raw po ikapahamak ito ng mga opisyal. Yan po ay sinabi mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ang sabi, hindi po. Dapat daw ipagkaloob lamang para sa mga lehitimong layunin at hindi gagamitin sa pamumulitikang pag-atake. So dito mga kababayan, maliwanag na mukhang binara ng Malacanang ito pong si Ombudsman Rimulya na naunang, binabanggit niya, pag-upo niya, ito magkakaroon ng pagluluwag sa paglalabas ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno, kaya yung ilang mga senador at kongresista ay nagpabibok agad, sila po naglabas daw ng SALN. Pero yung Malacanang, wala po. At base po sa, nagpulong-pulong ho yung mga miyembro ng gabinete, ang sabi po ni E.S. Bersamin, yung SALN, kasi meron daw sinusunod silang guidelines. At dahil kahit na sinabi po ng Constitution na should be public document, be accessible to public, sabi niya, you cannot allow discrimination in the freedom to access their SALNs. Sabi po ni E.S. Bersamin, take note that SALN contains details. Yung detalye raw po ng SALN, lahat po, di ba? Kasi baka makompromiso yung address po ng bahay ng miyembro ng gabinete at siyempre yung mga miyembro ng pamilya, baka raw magamit ng kung ano-ano. Ito, panoorin po natin at pakinggan natin na mukhang nagbago po ang ihip ng hangin ngayon, di ba? Mismong sa mga nakaraang araw, nung binanggit ho yan ni Ombudsman Rimulya, di ba parang napilitan nung magsabi si Pangulong Marcos Jr., handa raw siyang ilabas ang SALN. Pero ngayon, base po sa pinakahuling pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, malabo. Hindi basta-basta isa sa publiko. Depende. Basta't lehitimo raw po yung mga paghingi. Alam ba, may kaso, malabo na ho ito. Sa media raw Kasi kadalasan ay yung mga taga-media ang humihingi, di ba po, ng kopya ng SALN. Pero hindi na kailangan, umanap na sila ng ibang pamamaraan. Ito, panoorin nyo mga kababayan, itong pahayag mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung saan ay hindi po nila isa sa publiko ng ganun-ganun lang. Ito hong SALN ng sangay ng ehekutibo, partikular ng mga miyembro ng gabinete at kabilang ito pong si Pangulong Marcos Jr. Panoorin po natin ito pong mismong pahayag ni E.S. Bersamin. We cannot just allow the indiscriminate freedom to access these SALNs. You must all take note that the SALN contains many details that might compromise the security safety of the public officials concerned. So our existing rules require any person who wants to access any SALN of any official should give a good reason. And then when I was in the Supreme Court, we observed that very carefully because there were so many requests that we felt that there should be some stricture imposed on the release of the SALNs of the justices and other members of the judiciary. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, bang address, madali mong puntahan, which we did not like to happen. Now, that is probably going to be the same rule that we will adopt dito sa mga cabinet secretaries. You do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy
Wala namang problema kung legitimate yung rason and we are satisfied that it is for a legitimate reason that the SALN is required to be accessed. Ibigay namin yan with certain reductions. No? That's normally what is done. And we of course ask the declarant to confirm with the declarant. So, ganun lang ang policy. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Ibig sabihin, sir, by request sa cabinet There members. should always be a request. Hindi pwedeng sumulat ka na, ibigay na kaagad na there are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. Ako, halimbawa, nakapag-retire na ako. Tapos merong gustong bumati ko sa akin. Gamitin nila yung ano ko. The wrong impression is brought against me. How can I defend? Wala ako. Hindi ko naman kayo kaibigan lahat. Sir, for the benefit of the public lang, what counts as a legitimate request? Halimbawa, there is a pending case, no? I-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media Yes. outlets, we do not know why they would require. Huh? Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Huwag nyo nang gamitin yung SALN na paraan na makapasok kayo sa mga detalye sa buhay ng isang ang objective kasi ng SALN sa konstitusyon sa ating mga batas is to have a means of control over the lifestyle of the public servant. Walang SALN na nire-require sa private sector. So, we have to protect also these applicants for public office or those, because we cannot get the quality people without a level of confidentiality extended to their personal details. O yan po ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At so wala ho. 'Di ba? Pag-upo po ni Ombudsman Boying Remulla, yan kaagad ho ang kanyang ibinandera. Di po ba na mga pahayag nako itong SALN? O luluwagan na natin at pwedeng maka-access ang publiko dito po sa SALN at maging ang media. Pero ngayon wala ho. Mukhang pahirapan ho kasi 'di ba mismong paliwanag ni Executive Secretary Bersamin hindi pa pwede, parang inahin lang tulad niya na rin sa Supreme Court kasi dating Chief Justice yan na hindi pa pwedeng basta-basta ilalabas. Ang sabi kung may kaso yung mga taga-media mukhang hindi rin ho pagbibigyan, depende kung ano. Kasi sabi po, may paliwanag at babala ito pong si Bersamin na yung paggamit daw po ng SALN baka para gipitin halimbawa, isa sa publiko, yung personal na impormasyon ng mga opisyal at igit na dapat yung dokumento ay ginawa upang itaguyod ang transparency at accountability at hindi para siraan o atakihin ang sinumang opisyal. Ayon. Dagdag pa ho ni Bersamin, merong kaparehong pagkapasya rin ang mga miyembro ng gabinete na anya ay may karapatan din sa privacy at seguridad. So, yun po. Wala na. So, malabo na. Ito, i-quote ko lang mga kababayan. Sabi niya, we must not forget that cabinet secretaries are entitled to security and privacy. So, wala namang problema kung legitimate ang rason. Bibigay namin yan. Ganun lang yung policy. Walang kaming denial of access but we must control the access. So, kanina, narinig nyo naman mga kababayan. Ang sabi niya, ibibigay po yung SALN, halimbawa, kung lehitimo yung kahilingan, halimbawa, gagamitin sa kaso. Yung mga taga-media, hindi naman sa kaso ang gusto lang, di ba, yung halimbawa, para sa ngalan po ng transparency. Katulad ng ginawa ng mga senador, di ba? May mga ilang senador
naglabas na. At ngayon nga, naki-question nga ako mga kababayan, di ba? Halimbawa, yung katulad kay Senator Ping Lacson, from 58 million nung salin, tapos matapos ang 3 taon, 244 million. Na sinasabi, laki naman ng itinaas ng yung salin. Di ba? Kay Senator Rapi Tulfo, bakit ako bilyon inabot? So may mga kanya-kanya, no? Mga pintas, tapos kay Senator Robin Padilla, di ba? So yun ho, at makikita nyo naman yung mga reaksyon ng mga netizen. So dito marahil ay, siyempre, baka iniiwasan din po ng mga miyembro ng gabinete na malaman na, biglang yaman ito. Nung biglang pumasok sa gabinete. Yun ho. At sabi po, baka yung mga address, malaman kung ilan ang mga anak. Yun po. Well, lumilitaw ho na kababayan na mukhang nasoplak. At ano kaya magiging pahayag dito ni Ombudsman Boying Rimulya? Kayo ho sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi niyo rito? Di ba? Ipinagmalaki ko ni Pangulong Marcos Jr. Na sabi niya, hindi, bibigay ko yung salin. Eto. Sige, di ba? Sabi niya ho sa isang tanong sa press ko niyan sa Malacanang. Di ba? At siguro maganda, balikan din ho natin itong naunang pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr., yung pagkakaupo ni Ombudsman Boying Rimulya na sinabi ilalabas na raw po yung SALN, sabi pa nga ni Pangulong Marcos Jr. Hindi, yan dati na yan old rules. At nagtataka lang daw siya bakit sinuspindihan at binago at hindi na raw po ipinatutupad ng nakarang administrasyon. Yung pong sabi, ayabang pa, di ba? At handa niya raw ibigay yung kanyang salin kung sino man nangihingi. At ang tanong, pati yung sa kanyang gabinete. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan at balikan ho natin. Ito hong naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na handa niya raw pong ibigay ang kanyang salin, ilabas ang kanyang salin, maging na mga miyembro ng gabinete. Na ngayon ay kabaliktaran na po ang sinasabi ng Malacanang ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Panoorin po natin itong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. The new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case, that it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that, whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. President. Yan po, inyo pong napanood, tinanong ho siya sa Malacanang ng reporter na kung saan, yun ho, yung restriction daw, inalis na raw po diyan po ng ombudsman. Narinig nyo naman, sabi, ibibigay daw po kahit sino humingi. Pati yung mga miyembro ng gabinete. Pero ngayon, mukhang nagbago po ang tono. October 15 po yan, binanggit po ni Pangulong Marcos. Pero, ngayon, biglang nagbago ihip ng hangin. Mismo, binabanggit ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi po nila isa sa publiko. At kung talagang merong mga manghihingi, talagang dadaan sa butas ng karayom, ano ibig sabihin yan? Talagang kailangan lihitimo at may rason daw yung paghingi ng salin. So wala na, ganun pa rin, maghihigpit silang sarili. So wala ho, sinoplak ho ng Malacanang ni Pangulong Marcos Jr. itong si Ombudsman Boying Rimulya. Tingnan natin, mukhang nagulangan ng Malacanang ang mga senador. Nauna ho siya naglabas ng SALN Kanya-kanya, siyempre, pabibo, pagwapuhan yung ilang mga senador na ito, wala akong tinatago. Nilabas po yung SALN.
Pero dami nga akong pintas inabot nila, no? Sa netizen, eh. Yun. Ang ginawa ng cabinet, pinauna yung mga senador, tapos bahala na kayo dyan. Talagang, pati di ba si Speaker Faustino D. Ang nasilip naman sa kanya, yung napakarami niya mga kamag-anak na nasa politika. Grabe po yung dynasty. So, ganun ho talaga. Well, ito po iniiwasan ng Malacanang siguro. At sabi, baka magamit daw na sandata para atakihin yung mga opisyal ng gobyerno. Kayo ho, sige, bigay na po kayo ng comment.